Eto na nga yung suhi niya pagkalipas ng 25 days pagkatanim. Tara, samahan nyo ko kung paano ko ba ito ginawa. Walk behind transplanter pala yung ginamit natin dito. So 1 hectare na nga pala na to is ginamitan ko lang siya ng 20 kilos na binhi. Habang nagtatanim nga sila is pinapasundan ko na agad yan ng pre-emergent herbicide. Sa pamamagitan nito is makokontrol natin agad yung pagsibol ng mga buto. Isang araw bago pala to ilipat na is nagpa-apply na rin ako ng nano-fertilizer. Sinabay ko na rin dyan yung pag-aayos at pagpapapantay ng lupa na tatamnan natin. Pagkalipas nga lang ng 3 araw ay nagpalagay na agad ako ng abono dyan. 3 complete at 1 urea pala yung nilagay natin. After 12 days nga is nagpalagay na agad ako ng systemic at contact insecticide. At pagka 15 days naman is naglagay na tayo ng nano-fertilizer. Bioprime 555 pala yung ating ginagamit. Dinedemo ko nga to dito para makita talaga natin kung anong magiging epekto niya. Ang timing ko nga pala niyan is laging umaga lang para hindi pa ganun ka-stress yung palay. Pagkahapon naman is nag-apply na agad kami ng 1 sakong urea dito. 1 sako lang ng urea yung gagamitin natin sa 1 hektarya. Napansin ko nga nung ika 15 days is nagkakaroon na to ng BLB. After 3 days lang is nagpa-apply na agad ako ng ating Funguran OH. Pagka nagkakabakterya nga yung palay ko is agad-agad ko tong pinapatuyo. Sa ganitong paraan may iwasan natin ang pagkalat ng bakterya. Pagka 21 days naman is maglalagay tayo ng post-emergent herbicide. Kinabukasan nga lang is naglagay na tayo ng tubig para maibabad natin yung damo at mapatay natin sila. At eto naman yung ika 25 days ng ating palay. Di pa nga tapos yung nutrient management natin dito. Pero ang dami ng suhi ng palay natin. Kaya abangan nyo yung mga susunod na gagawin natin dito.